dual birth registration ang anak ko at ang second birth certificate niya ay apelyido ko po ang gamit. Yon ang nasa baptismal at school document niya. Yung unang birth certificate niya po ay surname ng dati kong ex na hindi naman po niya biological father. Gusto ko po sana na ang second birth certificate ang talagang gamitin niya. Solo parent po ako at walang kakayanan na gastusan lahat para sa pag-ayos. Pwede pa po ang ano po ang pwede kong gawin? Yan po ang katanungan ni Mrs. Carpio, Attorney Mickey Celes. Okay. No, Mrs. Carpet, tandaan po natin, no? Mali po yung ating pagdudual registration ng ating mga anak, no? At maaari po itong magkaroon po siya ng eventually ng problema, lalo na kapag nag-apply na po siya ng pasaporte o kung ano man po. Pero yun nga po, dahil sinunod nyo na nga po yung second birth certificate, so meron na po tayong konting problema. At ayon po sa mga nilabas po na mga gabay ng ating PSA, ay dapat po ang tama pong proseso ay i-cancela nyo po yung pangalawa pong birth certificate po niya at i-correct nyo po yung unang birth certificate. Bakit po? Dahil po pinagbabawal po itong double registration at lalo po itong maaaring mag-cause ng confusion. Lalo na baka lumabas pa dyan, lalabas kasi kung pang ilang anak nyo siya, so magiging malinaw po yan. Siyempre nakapangalan po sa inyo, pang ilang anak nyo po yan, at malamang pagkakaiba lang po nila dyan ay apelyido. At baka po magkaroon po ng problema, lalo na kapag inayos po yung inyong mga estate eventually. But then, may mga gagastusin ka rito kasi tandaan natin yung mga correction po sa ating mga birth certificate. Dalawa po yan, no? Meron po tayong administratibo at saka yung judicial po. Sa mga administratibo po, ito po yung mga clerical corrections, yung mga hindi naman po ito makaka-apekto sa mga rights or kumbaga sa may filiation or sa paternity kung saan po kanino po nakapangalan yung anak po ninyo, kanino po siya naka-apelyido. So, dito po sa sitwasyon po ninyo, Mrs. Carpio, no, malinaw naman po na magpapalit po kasi kayo ng apelyido, parang gusto niyo pong palabasin dito, matatanggal po yung koneksyon ng anak ninyo doon sa may ex ninyo na pinangalan nyo nga lang at hindi niya pa biological father. So, malaking epekto po to doon po sa relasyon ng bata sa kanyang, kung saan po siya nakakonektang mga kamag-anak. So, medyo malaki-laking epekto po to sa kanyang civil rights. So talagang judicial po ito, no? At dahil judicial po ito, dadaan po ito ng korte, may mga ilang proseso po ito, mapapagastos po kayo. Kailangan nyo po ng abogado, maaari po kayong lumapit sa PAW bilang isang solo parent, kailangan nyo lang pong patunayan na kayo ay isang indigent. At magbabayad po kayo ng mga court fees po. Tandaan po natin, hindi po ito automatic, hindi po ito karapatan. Tandaan po natin, isa pong pribilehiyo para po makapagpalit po kayo ng apelyido po ninyo. At dahil po tandaan natin na sinisigurado lang po ng ating batas na hindi po gano'n na basta-basta na lang makakapagpalit yung isang tao ng kanyang pangalan. Kasi maaaring hindi lang naman po yung tao yung maapektuhan, kundi yung mga lahat po tayo dahil magkakaiba po yung kanyang pagkakakilanlan at maaari pong mag-cause ng confusion. Malay po, gamitin pa po ito ng mga ibang tao para gumawa ng mga illegal na bagay, no? At sa proseso ng iyong pagpapalit ng apelyido ng inyong anak, no? Medyo may konti lang sana akong gustong alamin sana dito. Meron na ba kayong bagong partner? I-adopt ba ng bago nyong partner ang inyong anak or gusto niyo lang mai-apelyido sa inyo yung inyong anak dahil hindi naman siya anak talaga ng inyong ex? Kinikilalanin ba siya ng tunay niyang ama? Kasi syempre, tandaan natin na para sa mga kabataan ng ating mga batas ay talagang naglo-look into yung sa best interest and welfare ng mga bata, no? So, tandaan natin na kung kaya nyo pong patunayan na ang pagpapalit ng pangalan ay para po sa kanyang best interest and welfare, maaari pong i-grant yan ng korte. Lalo na po, kung mas malilinaw po, kung kanino na po siya, sino po ang kanyang tunay na ama.